Isa pong sakit mga sangkay o karamdaman ang kumakalat sa ating bansa at patuloy po na lumalala ang sitwasyon. Magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan, sa lahat po ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. At ito mga sangkay, bagong update, no? Itong patungkol po sa matinding karamdaman na gumagapang ngayon sa ating bansa. Na maging ang ilan o isa sa probinsya ng Pilipinas, maliban po dito sa Metro Manila, nagdeklara na rin po ng outbreak. So ano to? Papunta po tayo sa epidemic, mga sangkay? So tingnan po natin, but anyway, bago tayo magpatuloy, no? Paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, makikita nyo po sa ibaba mga sangkay kung kayo ay nanonood dito sa YouTube. Makikita nyo sa baba yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan. Tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At sa mga nanonood sa Facebook, i-follow nyo po ang ating Facebook page. At ito may papagawa lamang po ako sa inyo. Saglit, may ginawa po akong sample video para masundan nyo mga sangkay, okay? Ito po. Sa mga nanonood sa Facebook, sundan nyo lang to. Habang kayo ay nanonood sa Facebook, makikita nyo po ang tatlong tuldok bandang itaas sa video nito. Sa actual video check nyo na lamang. May makikita kayong tatlong tuldok itaas ng video ko. Ito mismo pinapanood nyo. Then, i-click nyo po yung tatlong tuldok. May lalabas po dyan na show more. So, pindutin nyo po yung show more. Okay? Ganun lamang po kasimple, mga sangkay. So, ayun na nga po. Ito na po tayo. Diretso na tayo, no? Itong laganap daw na sakit ngayon sa Pilipinas. Ito yon, itong pertussis. Na ayon po dito, nagdeklara na rin po ang Iloilo City ng outbreak. Dahil po sa karamdamang ito mga sangkay, so ano ba to? Kailangan na po natin mag-ingat. Actually, yung mga kakilala ko, kahit yung mga anak ng tropa ko, nasabihan ko na rin talaga na mag-ingat kasi delikado nga din po. Kasi may mga na talaga may mga naitala ng cases na yung iba talagang hindi kinaya. Ito, panoorin po natin. Nagdeklara na rin ang outbreak ng pertussis sa whooping cough ang Iloilo City dahil sa tumataas na kaso ng naturang sakit. Ayan, sa Iloilo. Nakaraan, Quezon City, ngayon Iloilo. Pero yung ibang mga lugar daw ngayon, mayroon na rin mga sangkay, kaya mag-iingat po ang lahat. Itinuturo namang dahilan ng pagtaas ng kaso ang mababang bilang ng mga nababakunang sanggol. Ayun lang. Nasa frontline ng balitang yan si Maricela Lili. Nadagdagan pa ang mga lugar sa bansa na may outbreak ng pertussis o whooping cough. Isa itong impeksyon sa respiratory system at kadalasang sintomas nito ay pag-ubo ng higit sa 2 linggo. Parang rin no? Parang COVID-19 ito. Kahalintulad din po sa COVID. Hirap sa paghinga, sipon at pagsusuka. Hirap sa paghinga, sipon, pagsusuka. Sa isang anunsyo, idineklara ng Iloilo City ang outbreak ng pertussis matapos silang makapagtala ng 7 kaso ngayong taon. 7 cases. Alam nyo, paunti-unti dumadami. Dumadami yung tinatamaan nito mga sangkay. At kailangan po talaga natin magdoble ingat kasi hindi natin alam. Ngayon kasi may mga kumbaga kung ano-anong hangin may mga kasama pang polluted kasi din talaga ang Pilipinas. Maliban diyan mga sangkay, ay nga po dito, marami daw mga pasyente siguro mga sangkay kinukulangan ng bakuna. That's why ito po lumalala ang sitwasyon. At sa Pilipinas mga sangkay, alam po natin na ang dami po ditong polluted na lugar, no? Imbis na gumaling ka, lalala palalo ang sitwasyon. Pero ito Iloilo, ibig sabihin probinsya po ito, na pansinin yung mga sangkay, tinatamaan kahit po probinsya. May outbreak na rin po sa kanila ngayon. Ayon kay Mayor Jerry Treñas, inaprubahan na nila ang Calamity Fund na 16 million pesos para makabili ng mga gamot at bakuna. We will go back to the protocols. Ang kabataan pausaron gid mas. At kabataan nga pwede bakunahan. Una nang nagdeklara ng outbreak ang Quezon City noong nakaraang linggo. Ayan, yan po yung naging topic natin mga sangkay.
Quezon City ang naunang magdeklara ng outbreak. So, sino ang susunod? Sana hindi na po masundan, no? At bumaba na kaagad kasi kapag patuloy po itong tumaas, ewan ko kung tama ako mga sangkay, magiging epidemic. Ganun po mangyayari. Ang susunod na sa epidemic, pandemic. Kung saan 4 na ang nasawi ngayong taon, nakapagtala rin ng pagdami ng pertussis cases sa buong Cordillera Region. Ayan na. So ano, sila na ba yung next na magde-declare? Sa buong bansa, 453 cases na ang naitala, habang 35 na ang nasawi. Ay, nako. Tignan nyo yan, mga sangkay. Sobrang dami na po niyan. 35 na po yung napabagsak nitong pertussis. So, ayan, 453 cases. Tingin nyo, kakaunti pa yan, mga sangkay. Napakarami po niyan. Paano nag-umpisa yung last pandemic noong 2019? Diba, epidemic pa lamang po yun doon sa Wuhan. Nag-umpisa pa unti-unti, 100, 300, 500, hanggang sa umabot na po sa thousands ang bilang. Hanggang sa lumabas na po ng kanilang bansa na naging pandemic. Tinuturong dahilan ng Department of Health sa pagtaas ng kaso ay ang mababang bilang ng mga nababakunahang bata at sanggol mula noong pandemya. Ayun! Ayon kay Health Undersecretary Eric Tayag, 72% pa lang ng mga sanggol na 18 buwan o 1.5 taon ang fully immunized. Pero paalala ko lang sa inyo mga sangkay, hindi lamang po itong mga bata ang tinatamaan yan. Maging yung mga may edad, especially kapag mahina po yung immune system, mabilis daw po tamaan nito. So, wala pong pinipili, kaya nga lang karamihan mga bata. O yung kumpleto ang bakuna. Target ng ahensya na gawin itong 95% sa loob ng 2 hanggang 3 taon. Ginagawa na raw nila ng paraan ang kakulangan sa bakuna. Oh my goodness. Iba sa bumaba yung pagbabakuna, nakalimutan, tinamad. Ayun lang. Kaya naman ay ayaw magpabakuna ni mami sa mga baby po nila. Nagkaroon din kami ng issues sa supply ng bakuna. So ngayon tayo para naglalagare para ibalik yung sigla sa pagbabakuna. Kaya nagka-catch up immunization kami para na sa ganon, yung mga batang na-miss yung kanilang schedule ng panahon ng pandemic ay mabigyan at makumpleto nila yung bakunang kailangan nila. Ayon naman kay Dr. Ron Solante, infectious diseases expert at presidente ng Philippine College of Physicians, hindi lang dapat mga sanggol at bata ang dapat magpabakuna, kahit kasi mga matatanda. Ayun na, yan na nga pa ang sinasabi ko mga sangkay. So wala pong lusot dito kahit po yung medyo may edad na, ayan po tinatamaan. Hindi ligtas sa banta ng sakit. Ang mga sources niyan, yung mga adult na mostly mildly asymptomatic dahil nga hindi naman ganun ka immunocompromised, no? And that's also the reason why na pag nag-recommend tayo ng TDAP, dapat kasama na rin dyan yung mga adult. Nagbabalita mula sa frontline. So ayun, mga sangkay, mag-iingat po talaga ang lahat, no? Kasi alam nyo, ito ngayon, nangyayari ito sa iba't ibang mga bansa. Yung pagkalat po ng mga misteryosong karamdaman, do itong pertussis naman, matagal na po ito mga sangkay, no? Kaya nga lang ngayon lamang po nagkaroon ng outbreak na matindi dahil dumami po ng dumami. So I hope na umaisalba ito ng mga medical professionals dito sa ating bansa bago patuluyang dumami. Nako, Diyos mio, Marimar, wag naman po sana. So ano po ang inyong opinion? I-comment nyo lamang po sa ibaba. Meron po akong isang YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo lamang po ito sa YouTube, okay? Then click the subscribe, click the bell, and click all. Okay, ako na po ay magpapaalam. This is me, Sangkay Janjan. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.